Abot dito sa Panasonic, 13.5 kilo. Ayan, Panasonic, no? Kahit nagwawash na, tumutulo pa rin. No? Bibigyan ko kayo ng tips, no? Tumutulo pa rin, ha? Check nyo yung inlet valve. Kasi dapat, kapag nagwawash na tayo, wala dapat tumutulong tubig doon. Gaya niyan. So, ito may tumutulo pa. Ang gagawin nyo lang dyan, yung inlet valve, check nyo. Kung may dumi, linisin nyo, and then try nyo ulit. Kasi ito, kahit sabihin mong hindi pa siya nag-wash, hindi ka pa pumipindot dyan, tumutulo na siya. Tumutulo, no? Papakita ko sa inyo. Popost natin. Ayan, no? Tumutulo pa rin, di ba? Kasi nga, dire-diretso na yung daloy ng tubig mula doon sa inlet valve. So, ang gagawin nyo dyan, dalawa lang. Linisan nyo kapag kaya pa. Testing nyo. And then, pag hindi na kaya sa test sa linis, palitan nyo na yung inlet valve, no? Kasi may mga mechanical yan sa loob. Ayun na mga katik, about sa Panasonic. Okay. Okay, ang inlet valve nya 3-way pala to. Oo nga pala, 13.5 kg pala to. So, makikita nyo, tatlo. No? So, ito mga katik, na tatlo yung valve nya, yung inlet valve. So, lahat yan lilinisin natin. Kasi tingnan nyo, ayan. So, siguro tingin ko kaya pa natin habulin yung problema ng inlet valve. Kasi nga, medyo makapal na yung dumi dun sa loob. Siguro napablock niya yung pinaka gasket ng pump. Kaya nagdidire-diretso yung tubig ng takbo ng tubig dito sa tab, no? So, sana kaya pa natin linisan. Kasi, ano naman umaandar naman si inlet valve. So, ibig sabihin okay yung coil niya. Ang problema lang natin, pagka mag-i-stop na siya para sa refilling ng tubig, nakahinto na siya pero dire-diretso yung tubig dito sa tab, no? Baka nabablock yung pinaka gasket doon sa pump, no? So, try nating linisan. So, ayan mga katek, no, bidilisan na natin yung video para hindi kayo maboring. Ayan, screw. Meron siyang 6 na screw. Tanggalin nyo lang yan ng mga bilisan para makita nyo agad yung loob. Ayan, lapit. Natin, ayun, no. Oh, talagis nyo, dumi, mga katek. Diba? Dumi, Kaya malalaman nyo rin yan. Yung spring na ito, mga katek. Yan, yung spring na ito. Ayan, pag tinanggal nyo yan, ayan, baba natin nyo to ng ganito. Baba natin nyo. Ayan. Para kapag nag-stop na yung supply dito sa coil, ang ano kasi na ito, ang mangyayari kasi, tingnan nyo, ayan, yung binatak natin yung spring, umangat siya ng konti. Kasi kailangan niyang itulak to. Tulak yan para sumara. No? Tulak niya para sumarang ganun. Yun ang purpose niyan. So, kung titignan nyo, yung dalawa, naka-ano pa yan, no? Lubog pa konti. So, ang gagawin natin yan, lilinisin natin, tapos iangat natin yung spring. Ito muna unahin natin. Natin yung ano. Dito, stack up na yung spring. Ayan, ito na yun, yung problema niya. Yung sinasabi ko sa inyo, stack up na yung spring. Ayan, nandun sa loob. Kasi nga, ang daming dumi. Ang daming yung dumi. Ayan, sa loob. Lalabasin natin. Lalabasin natin yung spring. Ayun, lumabas na. Stack up yung spring niya. Ayun, ayun yung spring. Stack up na siya. So, banatin nyo. Ayan. Tapos, lilinisan nyo rin. Ito, lilinisan natin to. Ayan. Isa. Abad muna natin. Ito. Tingnan natin. Ito, okay pa kasi lumabas yung spring. Diba natin din natin. Yan yung paglinis ng inlet valve. Ito lang ang ililinisin nyo dyan. Ayan, katulad na ito, stack up nyo yung spring. Ito kasing dulo na ito, rubber to. So, ito yung naglalaro sa coil. Pagka may supply to, yun yung naglalaro. So, ito hindi nyo lilinisin yan.
Kasi ito hindi naman ano yan, hindi pinapasok ng tubig. So ito, lilinisin natin. So ayan mga katekno, binibilisan ulit natin yung video para hindi kayo maboring sa panonood ng mga vlog natin. Ayan, gumamit tayo ng brush, tapos mamaya i-pressure washer pa rin natin yan. Kasi yung loob niyan, hindi natin kayang suotan ng brush, no? Ayan, para hindi kayo maboring. So ayan, linisan natin. So ito mga katek, ayan, binibilisan ulit natin. Ayan, gumamit tayo dyan ng bulak na basa para pumasok dun sa loob. Yan kasi yung pinaglalagyan ng pinaka shafting, no, yung pinaka bakal na pinakita ko sa inyo na may spring. So ayan, kailangan malinis yan. So malapit na tayo matapos. Tapos tetestingin na natin yan ng tubig, sasalpakan natin ng hose. Ayan, assemble na natin. Kailangan malinis lahat yan para sureball tayo na okay yung mga gasket, hindi tatagos yung tubig pagka naka-off pa yung pinaka washing machine. Ayan, lagay natin uli yung 6 na screw. Kung makikita nyo, nilalagay na natin. Tapos syempre, bago nyo ikabit yan, punasan nyo muna ng basahan yung mga terminal na yan kasi baka ma-ground kayo. Ayan, salpak natin to. Kailangan walang tutulog. Ano na yung pag-check nyan? Bubuksan natin. Ayan, nakabukas na yun. So yun, okay, nakuha pa natin mga katekno. So okay na to, hindi na siya maglalaglag ng tubig kahit nagwawash. So solve na natin isang problema. Wash yan mga katek, papakita ko sa inyo. May tubig yan. May tubig yan. Ayan o, meron o. Diba? Tapos pag inihipan nyo kasi yan, dapat malalaman nyo rin kahit walang tubig. Pag inihipan nyo to, hindi nyo mailalabas dito yung hangin. No? Pag inihipan nyo yan. So okay na tayo dito sa inlet valve. Testingin na natin to. Yung mapapansin nyo naka-on na yan. Pero hindi na nalalaglag yung tubig. Ayan o, wala na. So yun nga yung ginawa natin, nilinis lang natin yung inlet valve, no? Nilinis natin lahat yun yung sa pump niya. Pero hindi lahat ng mga ganitong problema is minsan hindi na talaga kaya kasi minsan yung spring niya malambot na o kaya banat na. So ito nakaya pa natin ibanat yung spring tapos linisan yung loob. And then yun, makikita nyo, nakabukas na yan eh. O, nakabukas na yan. Lang natin kung magwawash siya. Tsaka hindi natutuloy yung tubig. Yun ang inaano natin. So, start natin. Ayan. Dapat tutulo yan. Yun, meron na. Yun. Okay. Ayan, yan yung walang problemang walang problemang valve, no. Ayan, dire-diretso. Hindi yung katulad kanina na kahit nagwawash na siya o kaya mag-i-spin na, tumutulo pa. So yun ang magiging problema nyo, i-check nyo lang yung inlet valve kung mechanical. Yung mechanical lang nagkakaproblema doon, pero yung winding bihira yan. Kasi kapag naman sira yung winding, automatic yun, hindi magtatapon ng tubig dito. So kasi nakasarado siya. So ito okay pa naman, gawan pa naman natin ang paraan yung pinaka inlet valve. Triple inlet valve to, no, kasi dito sa wash, sa spin at saka sa downy. Yun yung ano niya. Pinaandar natin, ayan 46. So yung mga katekno, hindi na rin tumutulo doon. Kasi na-resolve na natin yung sa may inlet valve, no? Marumi lang siya. So ayan mga katekno, maraming salamat sa nanood. Yun lang yung ginawa natin, nilinis natin yung inlet valve kasi nga puro kalawang na. Yung spring, binanat din natin. Hindi na tayo kailangan magpalit ng inlet valve, pero hindi lahat ng pagkakataon malilinisan yung inlet valve. May time talaga na masisira yung coil, so papalitan nyo yun. Etong video natin na to is para sa mga hindi pa po nakakaalam na kapwa natin technician at saka mga minamahal natin customer at saka followers natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, makikita nyo yung video, hindi na siya nagre-refill ng kusa kasi nalinis na natin yung inlet valve. Ayun lang po para dito sa Panasonic. God bless po sa inyong lahat.